Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtan-abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, the 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumayin niyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang Biblia. Ang Biblia ay isang kahangahang koleksyon ng mga banal na aklat ng sinauna, bago na pinaniwalaan ng mga nakakabasa nito na ito nga ay banal. Napayag ng Yahweh ang makapangyarihan ng Israel sa mga tao. Opo. Naglalaman ng mga kwento ng kaugnayan ng Yahweh at ng kanyang anak na si Yeshua, ang ating Mesiyas, sa obra maestra ng kanyang nilikha ang mga tao. Ikinukonsidera di ang mga salita na nakasulat dito na bagamat isinulat hindi kung sino-sino na lamang, ngunit ito naman mga taong pinili ni Yahweh na siyang mga pinagpahayagan nito sa pamagitan ng Espiritu ni Yahweh. Isinulat ng mga propeta na pinili ni Yahweh at kanyang mga lingkod. Itinuturing din itong banal na aklat ng mga Hudyo at ng lahat na kumikilala sa kadakilaan ng makapangyarihan ng Israel. Isinulat sa wikang Hebreo. Reference: The New Webster's Dictionary of the English Language, International Edition, page 94. At hanggang sa nabuo noong taon 1000 BCE o BC, bago pa dumating ang mahal na Yeshua, hanggang sa taon 100 pagkatapos na umakyat sa langit ang mahal na Mesiya o taon CE AD. Kung kaya't, unang na-translate ito mula sa original na Hebreo at pagdating ng taon 250 BCE BC o bago pa man dumating ang ating Mesiyas, ay inilimbag sa salitang Griego o Greek ng mga sinaunang Hudyo na tinatawag na Hellenized Jews, nang ibig sabihin na pagbagong loob Griego o kulturang Griego ng mga Hudyo ng kanilang nakasanayan na nga at maging ang pananalita na tila bagay nahulaan ang kanilang nahaluan ang kanilang pananaw sa pagkakilala ng may kapal na si Yahweh,
ang kanilang makapangyarihan at gawin ang kanilang ninanais gawin na walang pagsangguni sa mga propeta. At dahil wala na ring mga propeta ay pinadala si Yahweh sa kanila sa loob ng kulang-kulang 500 taon bago pa man dumating ang Mesiyas. Approximately mula sa taong 450 up to year 1 ng CE AD o pagdating ng Mesiyas. Sa katunayan, si Malakias na mababasa sa huling aklat ng Lumang Testamentong Biblia, ang huli niyang pananatili ay taon 400 BCE o CE bago dumating ang Mesiyas. Na siya namang Malakias sa huling aklat ng Biblia sa Lumang Testamento. May korupsyon nga bang naganap nang inilimbag ito sa unang pagkakataon sa salitang Griego noong taon 250 BC, kung saan nga isinalin ang banal na kasulatan noong ang Israel ay nasa ilalim ng impluensya ng Greece at si Haring Philadelphos, ang hari ng Egypt, sa ilalim ng pananakop ng Greece, kung saan salitang Greek nga ang malawakang gamit na salita nung mag-request ng ilimbag ang banal na mga kasulatan sa wikang Griego. Paano mapapatunayan ito? Ang kasaysayan ang magsasalita patungkol dito, dahil kung hindi natin alam ang kasaysayan ng paglimbag sa iba't ibang salin ng Biblia, ay tiyak ang ating di nalalaman ay maring mayroon din nababatay man sa orihinal na katotohanan. Opo, maring hindi din natin matutuklasan ang katotohanan. Katulad na lamang ng ang Biblia ay inilimbag sa Griego ng 72 scholars na mga Hudyo. 16 sa bawat lipi ng 12 tribes of Israel na siya ngang humawak nito. 6 hanggang 12 sa bawat lipi ng 12 tribes of Israel na siya ngang humawak nito. Pinatutuhanan ng mga archaeological facts tulad ng mga na-discovering the Dead Sea Scrolls noong taon 1947 hanggang 1956 sa panahon natin sa ngayon, CEAD. Unang ating kapanahonan, opo. Nakita ito sa loob ng 11 kuweba malapit sa Khirbet Quran sa bandang hilagang dalampasigan ng Dead Sea na may kahabaang 300 bago pa dumating ang Mesiya. Mahabang taon, 300 bago pa dumating ang Mesiyas, hanggang 100 makalipas na siya ay umakyat sa langit. Taon 300 BCE BC hanggang 100 CEAD. Ayon sa kasaysayan, orihinal pa rin ang mga aklat nito na pinatunayan naman ng mga Hebreo o mga Hudyo na may hawak ng orihinal na Tanakh o Biblia o Jewish Bible na hawak din ng mga Hudyo. Ayon pa rin sa kanila, ang tanging kakaiba sa orihinal Hebrew at ng Greek ay ang pangalan na gamit dito, dahil ang Hebreo ay gamit ang personal na pangalan Yahweh sama at Yeshua sana. Ito ang orihinal na personal na pangalan nila, kung saan iniutos din na siyang itatawag sa kanila magpawalang hanggang. Sa katunayan, ang Biblia ay ito ang nakasulat sa Exodus chapter 3 verses 13 up to 14. Narito, babasahin para sa atin ni Sister Ranami. Si Moises miingon sa Yahweh, kung adtuon ko ang Israelita ug ingon naa sila, ang Yahweh sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako, unsa may iyang ngalan, unsa may ako ikatubag kanila. Verse 14, ang Yahweh miingon kang Moises, ako mao ako.
ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Verse 15, unya miingon usab ang Yahweh, kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh ang Yahweh sa inyong mga katigulangan, ang Yahweh ni Abraham, ang Yahweh ni Isaac, o ni Jacob. Nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa maabot ng mga kaliwatan. Ang pangalang ako'y si ako nga, na ang ibig pa kahulugan makapangyarihan, o tinatawag sa Griego na Theos, Theos, at God, at ang Lord sa English ay Archontos sa Greek, mga pangalan na pinampalit sa pangalang Yahweh sa Lumang Testamento, at maging ang Hashem na the name ang ibig sabihin. Nang inilimbag na ito sa wikang Griego taon 250 in BCE, ng kadahilanan na haluan na nga ang lahing ito na tinawag na Hellenized Jews. At pangalawa, wala ng propeta na ipinadala si Yahweh sa loob ng mga panahon na ito ng kanilang gawin ang paglimbag na ito, at tinawag din ito ng panahon ng Dark Ages, kung saan nagagawa nilang gawin ang anuman sa tingin nila ay tama, subalit galit ng Yahweh sa kanilang nararanasan na patuloy nga nilang hanggang ngayon ay dala ang pangalan na aking nabanggit, ang Lord and God, ang siyang pinampalit sa Yahweh. Kung kaya, hanggang ngayon, nararanasan ang patuloy nga silang nilulusob, maginoon pa man hanggang sa ngayon, pati pasahabang panahon. Hanggang sa pagdating ng Great Tribulation, doon makikita ang pagliligtas ng tuloy-tuloy na pagliligtas sa kanila sa kadahilanan ang paglalagay na ng tatak sa kanilang noo ang pangalan ng Amang Yahweh at pangalan ng Yeshua Mesias. Bukod pa dito, matagal-tagal din na panahon na nalin lang ang mga lahing ito noong sinauna pa sa panahon ni Jeremias na siyang nagbigay ng bilang pagpapaalala ng mahal na Yeshua, na Yahweh, na ang mga kanilang paggawa nitong mga paglilimbag sa Griego. Si Jeremias, taon 627 hanggang 585 BCE o BC, si Jeremias, bago pa man dumating ang ating Mesiyas na mababasa din sa Jeremiah 23 verses 1 up to 16, 21 up to 39. Kung kaya, di katakataka na ang halos ng buong mundo ay galit sa Israel dahilan sa galit ni Yahweh, subalit kanya naman pinararanas ng kanyang kabaitan ang sinuman na sumusunod sa kanya, maging anumang wika, lahi at bansa. Gayunpaman, ang pag-ibig niya sa Israel ay hindi kailanman ito mapaparam kung sila ay magbabalik loob sa kanya, ay kanya din naman itong didinggin sa kahit anong oras, panahon o lugar, dahil ang kanilang pagkakatawag bilang bayan na pinili niya ay kailan may hindi niya ito makakalimutan. Kung kaya, sinisikap pa rin ang paghihintay ng mga ito na magbalik loob sa kanya, kung saan maging ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Mesiyas na pinadala sa kanila, kung saan karamihan din naman sa kanila ay hindi siya tinatanggap, subalit humahanap pa rin si Yahweh ng paraan na ma-preserve ang lahing ito maging pagdating sa Great Tribulation, ang pangalawa sa the 7 Great World End Time Events
na magaganap sa ating mundo na nagpapasimula na nga ito ngayon, nagaganap ang 1 sa 7. Ang galit ni Yahweh sa mga naglimbag ng Biblia hindi doon sa kanyang mga salita na 66 books dahil ito ay original pa rin naman na siya ring nilalaman ng Jewish Bible na katulad ng Protestant Bible na ngayon gamit ng marami sa atin ang tanging pangalan nga niya ang Yahweh na mula sa 6,826 kabisis na ngayon ay 7p na lamang na mababasa sa ating mga Bibliang hawak. At ang pangalang Yeshua, kung saan pangalan niya ay ikinabit ang Ya para sa Yahweh at ang Swa para sa tagapagligtas. Si Yahweh ang tagapagligtas, ang ibig sabihin ng Yeshua, pangalan ng anak, ay tuluyan nang nawala ito, subalit ito ang ating pakatandaan na ang pangalan na Yahweh at Yeshua ay ngayon ay ilalabas na ng mahal na Holy Spirit sa kadailanang gagamitin nga ito na siyang tanging kaligtasan at wala nang iba pa sa panahon ng Great Tribulation para sa mga may iwan ng rapture na sa mga susunod na mga araw atin itong tatalakay muli. Narito, babasahin natin ang Biblia, aklat ng Jeremia, kung saan binanggit ang galit niya sa mga piking propeta at tagapagturo sa kanyang bayan Israel dahil sa niligaw nga ang mga ito maging sa paglimbag ng Biblia sa wikang Griego sa kanyang pangalan na niwinala ng halaga kung saan kanya nang iniutos na ito nga ang pangalang gagamitin ng walang hanggan. Narito ang Jeremias 23, 1 hanggang 16, versikulo 21 hanggang 39 na muli babasahin para sa atin ni Sister Raname. Pagka makaalilisang sa silot sa Yahweh ngadto sa mga pangulo nga nagpasilaag ug nagpatibulaag sa iyang katawan. Verse 2, mao kini ang giingon sa Yahweh, ang Yahweh sa Israel, ngadto sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawan. Gipatibulaag o giabog niya ang akong katawan inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako ang Yahweh, maoy nagsulti niini. Verse 3, tigumon ko ang nabilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran diin ko sila gipatibulaag ug dad-on ko sila balik sa ilang nasod. Unya musanay sila pag-ayon. Magaganap ito sa panahon ng Great Tribulation, ang pangalawang silyo, ang pagtatak ng 144,000 na mga Hudyo, kung saan itatatak sa kanilang noo ang pangalan ng Ama, Yahweh, at ang pangalan ng Anak, Yeshua, na mababasa sa Revelation 6 verse 8. Ngayon, atin pong ituloy ang pagbabasa sa verse 4 hanggang 16. Narito, babasahin para sa atin. Verse 4, hatagan ko sila mga pangulo nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako ang Yahweh maoy nag-ingon niini. Verse 5, nag-ingon ang Yahweh, tali abot ang panahon nga nagpili ako matarong nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Verse 6, kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawan ni Huda o magpuyo nagmalinawon ang katawan sa Israel. Panganan siyag ang Yahweh mao ang atong kaluwasan. Verse 7, nag-ingon ang Yahweh, taliabot ang panahon nga ang katawan dili na manumpa sa akong ngalan ingon nga buhing Yahweh nga nagkuha sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto. Verse 8, hinuon nanumpa sila sa akong ngalan ingon nga buhing Yahweh
nga nagkuha sa katawan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan ug gikan sa ubang nasod diin ko sila gipatibulaag ug anhi na sila magpuyo sa ilang kaugalingong nasod. Verse 9. Nahitungod sa mga propeta ingon sa nadugmok nga akong kasing-kasing ug nagkurog ako. Tungod sa Yahweh ug sa balaan niyang pulong nahisama ako sa hubog nga nakainom ug daghang bino. Verse 10. Nalukop ang nasod sa mga tawo nga maluib. Nagkinabuhi sila sa tamang kadautan ug nag-abuso sila sa ilang gahom tungod sa tunglo sa Yahweh. Nagbagutan ang tibuok yuta ug mikakig ang mga pagsibsibanan. Verse 11, nag-ingon ang Yahweh. Dautan ang mga propeta ug ang mga pari. Nakita ko sila nga nagbuhat og dautan bisan sa sulod sa templo. Verse 12, daglog ug mangitngit ang dalan nga ilang pagasagubayon. Ug dito palukapahon ko sila. Mahiaguman ko sila sa katalagman sa panahon nga silutan sila. Ako ang Yahweh maoy nag-ingon niini. Verse 13, nakita ko ang mga sala sa mga propeta sa Samaria. Nagsulti sila sa ngalan ni Baal ug gipasalaag nila ang akong katawan ang Israel. Verse 14, apan labaw pa kadautan ang gibuhat sa mga propeta sa Jerusalem. Nanapaw sila ug namakak. Gidasig nila ang katawan pagbuhat og sayop, busa walay mihunong sa pagbuhat og dautan. Alang kanako. Silang tanan sama kadautan sa katawan sa Sodoma ug Gomora. Verse 15, busa ako ang Yahweh nga labing gamhanan, nag-ingon bahin sa mga propeta sa Jerusalem. Pakanon ko sila panyawan ug paimnog tubig nga makahilom, kay gipadagsag man nila sa tibuok nasod ang pagkadautan. Verse 16, ang Yahweh nga labing gamhanan nag-ingon sa katawan sa Jerusalem. Ayaw kamo pamati sa isulti sa mga propeta kay bakak ang ilang gipatuuhan kaninyo. O makawang lamang ang inyong paglaom. Ang ilang pagtuo kaninyo bunga lamang sa ilang una-una o dili gikan kanako. Ituloy pa po natin ang pagbabasa sa Jeremiah chapter 23 verses 21 up to 39. Verse 21, ang Yahweh nag-ingon, wala ko sugua kini mga propeta apan nanlakaw sila. Wala ako maghatag og mensahe kanila apan akong ngalan naghimo gyapon sila og propesiya. Kung nasayod pa sila sa akong mga hunahuna, ang ila untang isangyaw ngadto sa akong katawan, mao ang akong pulong aron mapahunong nila ang katawan sa pagkinabuhing dautan o pagbuhat sa mga butang nga salawayon. Verse 23, mao kini ang pulong sa Yahweh. Ang Yahweh nga anaa sa tanang dapit ug dili na usa lamang kadapit. Verse 24, walay makatago gikan kanako. Wala ba kamo masayod nga ako anaa sa tanang dapit sa langit ug sa yuta? Verse 25, nasayod ako sa mga bakak nga gisulti sa mga propeta pinaagi sa akong ngalan. Nagpatuo sila nga gihatagan ko sila sa akong mensahe diha sa mga damgo. Verse 26, kanus pa ba sila muhunong? Pagpasalaag sa akong katawan pinaagi sa pagsultig mga bakak nga ilang gipasidunggan. Verse 27, nagdahom sila nga pinaagi sa mga damgo nga ilang gisugidlon ang akong katawan ni kalimot kanako sama nga ang ilang mga katigulangan nalimot kanako og midangop kang Baal. Verse 28, ang propeta nga may damgo kinahanglan magtug-an nga kini iya rang damgo ug ang propeta nga nakadungog sa akong gisulti
kinahanglan magsangyaw nga maminatudon sa akong gisulti. Unsa ra gud ang uhot kun itandi sa lugas sa trigo? Verse 29. Ang akong pulong sama sa kalayo ug sa martelyo nga mudugmok sa mga bato. Verse 30. Kontra ko ang mga propeta nga nagkinalamay sa ilang kaugalingong mga pulong nga nagpatuo nga ako maoy nagsulti niini. Verse 31. Kontra ko ang mga propeta nga nagpatuo nga nagikan kanako ang ilang kaugalingong mga pulong pinaagi sa pag-ingon. Mao kini ang isulti sa Yahweh. Verse 32. Pamati kamo niining akong isulti. Kontra ko ang mga propeta nga nagsangyaw sa ilang mga damgong bakak. Nagpatuo sila sa ilang mga damgo. Gipasalaag nila ang akong katawan pinaagi sa ilang mga bakak ug ang mga panghambog. Wala ko sila sugua o gipadala ug dili sila makatabang sa katawan. Ako, ang Yahweh maoy nag-ingon niini. Verse 33. Ang Yahweh miingon kanako, Jeremiah, kung usa sa akong katawan o usa ka propeta o usa ka pari mangutana kanimo, unsay mensahe sa Yahweh? Kinahanglan sultihan mo siya. Ikaw usa ka palas anon sa Yahweh o wag tangon ko kaniya. Verse 34. Kung usa sa akong katawan o usa sa propeta o usa ka pari mugamit sa mga pulong, ang palas anon sa Yahweh silutan ko siya ug ang iyang panimalay. Verse 35. Apan ingon Hinoo niini ang pagpangutana ngadto sa mga higala ug sa mga paryente. Unsa may tubag nga ihatag sa Yahweh? Unsa may isulti sa Yahweh? Verse 36. Usa kinahanglan nga dili na sila mogamit sa mga pulong palas anon sa Yahweh. Kay kun adunay muhimo niini, himuon ko nga matuod nga palasonon ang akong gisulti alang kaniya. Gituis sa katawhan ang mga pulong sa ilang Yahweh. Ang buhi nga Yahweh nga mao ang Yahweh nga labing gamhanan. Verse 37. Remayas. Pangutan-a ang mga propeta, unsay itubag nga ihatag sa Yahweh kaninyo? Unsa may isulti sa Yahweh? Verse 38. Ug kun dili sila mutuman sa akong mga sugo, ug mogamit sila sa mga pulong nga palasanon sa Yahweh, nan sultihi sila nga. Verse 39. Pamuniton ko gayod sila ug ilabo halayo kanako lakip ang siyudad nga ihatag ko kanila ug sa ilang katigulangan. Ang ating narinig po ay isa sa mga pahayag ng mahal na Yahweh patungkol sa paglimbag sa kanyang Biblia into Greek. Kung kaya ang lahi ng Hebreo na sa sinauna ay na-convert sa Greek ay sila man din ang humawa upang ito ay ilimbag sa Griego. Ipinahayag ng Yahweh ang kanyang galit sa mga ito na maliban ang sabi niya na ang aking pangalan ang dapat siyang tawagin ngayon hanggang sa walang hanggan. Hanggang sa susunod po muli, ang tabayanan po ninyo, ang pangalawang bahagi, ang pag-usapan natin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat ng naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang mga services
family reunion, barkadahan party. May swimming pool ang mga may gustong mag-outing. Baril-barilan, hindi totoong bala kundi paintball. Sa mga nag-aaral ang kursong criminology, ito ay bagay sa inyong pag-ensayo upang labis pang mapaunlad sa pamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay nagsisimula ng 10 a.m. to 5 p.m. May Facebook po ang J&J Paintball Park. I-search nyo lamang po ito. Ang J&J ay pag-ari ng RLJ. Vino חי, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם. Narito na pumili tayo sa pangalawang bahagi ang pag-usapan natin. Ang pangalan. Ang pangalang Yahweh at Yeshua para sa third era na tinatawag din ito na Great Tribulation. Kung kaya't, ang pangalan ng mag-ama sa ngayon ay inilalabas na sapagkat nalalapit na ang rapture at pagkatapos nito ay susunod agad ang Great Tribulation o ang pangatlong era kung saan walang ibang kaligtasan na mangyayari sa panahon na yon kundi ang pangalan ng Yahweh at Yeshua na siya namang itatatak sa mga noo ng mga maliligtas sa Great Tribulation. Kung kaya nga narito na tayo upang ibahagi sa inyo ang mga bagay na ito. Kung ang kaaway nga ay magtatata ng 666, ang ating mahal na Yeshua sa pagitan ng kanyang mga anghel ay gagamit ng mga anghel nga na iuutos na itatata ang kanyang pangalan, ang Yahweh at Yeshua. Patutunayan natin ngayong hapon na ito kung gaano katotoo nga na ang pangalang Yahweh at Yeshua ay kanilang itatata pagdating sa Great Tribulation. Ang pangalang Yahweh o Yeshua o ito ay silyo o tatak ay ang autoridad o silyo, ang autoridad. Kung wala kang silyo ay wala ring balidong ari-arian o pag-aari ka nga sa pangalang itinatak nito. Kung tinatatakan o sinilyuhan ka, ikaw ay tiyak may lehitimong pag-aari ng mahal na Yahweh at ng Yeshua dahil itinatak nga sa iyo. Sa iyong noo ang kanilang pangalan. Kung may ang alinsunod kung bakit gagawin nila ito, ito ay alinsunod sa matinding kapighatian na sinasabi sa Matthew 24 verses 21 up to 22. Kaya ang kasakitan nga tong panahon na labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gayoy mahitabo pa nga sama niini. Verse 22, apan gipan buban sa Yahweh kadtong mga adlaw. Kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamuban niya kadtong panahon. Ituloy po natin sa pagbabasa ang Revelation chapter 2 verses chapter 7 verses 2 and 3. Verse 2, unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsilyo nga iya sa buhing Yahweh. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Yahweh og gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Verse 3, miingon siya,
Ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahawian, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Yahweh kapatikan namo sa ilang agtang. Ituloy din po natin sa Revelation chapter 9 verses 3 to 5. Verse 3 unya, gikan sa aso, mihugpa ang mga dulon sa yuta ug gihatagan sila gahom sama sa gahom sa tanga. Verse 4, gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Maka hilabot lamang sila sa mga tawo nga walay patik sa silyo sa Yahweh diha sa ilang agtang. Verse 5, gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit niini nga sakit niining mga katawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Og ang kasakit nga antuso nila sama kalala sa pinaakan sa tanga. Kung gayon, ang tatak na pangalan nilang dalawa ay magliligtas sa mga ibubuhos na ayon pa, huwag mo munang gambalain ang mga pananim. Ayon sa anghel, hanggat hindi namin sila matatatakan ng pantatak ng Yahweh. Yun lamang ang gagambalain, yung walang mga tatak. Paano ba makatanggap ng tatak sa Great Revelation after rapture na kung saan kung may iwan ka sa rapture, tiyakin sana na mayroon kang tatak sa iyong noo. Subalit, hindi yan basta-basta kasi alam na yun ng mga anghel kung sino ang kanilang tatatakan at kung sino ang hindi. Ituloy natin sa Jeremiah chapter 30 verse 7. Taliabot ang usa ka malilisang nga adlaw. Walay adlaw nga sama niini, panahon kini sa kalisod alang sa kaliwat ni Jacob apan dili sila mga matay. Ang Jeremiah 30 pa rin, verses 10 up to 11. Mga kaliwat ni Jacob nga akong sulugoon. Ayaw kamo kahadlok katawhan sa Israel. Ayaw kamo kalisang. Luwason ko kamo gikan ni anang layong nasod diin bilanggo kamo. Upauli ra ang mga kaliwat ni Jacob ug magpuyo kamo malinawon. Wala nay kadaot nga mudangat pa kaninyo ug wala nay hadlok kaninyo. Verse 11, ako naguban kaninyo aron pagluwas kaninyo. Laglagon ko ang tanang nasod diin ko kamo patibula aga. Apan kamo dili ko laglagon, hinuon silutan ko gayud kamo apan subay sa kaangayan. Ang pagsilot ko kaninyo, ako ang Yahweh maoy nagsulti niini. Kasama na ang tatatakan ang 144 na mga Hudyo. 12,000 sa bawat lahi ang 12 tribes ng Israel. Narinig natin sa maging ang Revelation chapter 14 at verse 1. Basahin natin. Dahil narito, pinatutunayan na ang pangalan nila ang siyang itatatak. Unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144,000 katawo, kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Pangalan ng anak at pangalan ng ama ang siyang itatata sa Great Tribulation upang sila din ay magkaroon man din ng kaligtasan sa matinding kapigatian. Ang protection, isa pa rin ang layunin ay protection laban sa mga mapinsalang pagbuhos ng kapigatian
na sinasabi naman ng Revelation chapter 7 verse 3 na bago ibuhos ang matinding kapigatian ay tatatakan muna ang kanyang mga pinili. Basahin po natin sa Revelation chapter 7 verse 3. Verse 3, miingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Yahweh kapatikan namo sa ilang agtang. Katiyakan ang pang-apat. Katiyakan na ikaw at ako at lahat ng mga ligtas ay mukhang makikita ang Mesiyas at sa kanyang trono kung saan ang kanyang mga lingkod ay nagtataglay ng mga tatak ng pangalan ng Ama, Yahweh at ng Anak, ang mahal na Yeshua. Patuloy pa natin tuklasin ang Revelation chapter 22 verse 4. Verse 4, makakita sila sa nawong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Verse 4 up to 6 at Revelation 20 verses 4 up to 6. Unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko sab ang mga kalag niadtong gipabutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Yeshua ug tungod sa pulong sa Yahweh. Wala sila musimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila ug nagari uban kang Yeshua sulod sa 1,000 katuig. Opo. Ang paghahari ng mahal na Yeshua dito sa lupa ay magaganap sa panglima sa The Seven Great World End Time Events. Ang paghahari ng mahal na Yeshua dito sa kalupaan. Bago pa man ito mangyari ay magaganap ang pakikibaka ng Battle of Armageddon. At yan ang pangapat. Subalit, tuloy natin ang panglima na pagpapatibay na ang pangalan nga nila ay siyang itatata. Revelation chapter 13 verses 16 up to 18. Kung hindi man matatatakan, narito, kung hindi man matatatakan na kanyang pangalan, ang kaaway naman ay magtatatak sa kanilang 666. Revelation chapter 13 verses 16 up to 18. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo. Inila ug dili inila, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. Verse 17, walay makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap. Usa, numero nga simbolo sa maong ngalan. Verse 18, sa labtunon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo, ang numero niini 666. Basahin pa natin ang Revelation 20 verses 6 up to 8. Verse 6, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw, wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Yahweh ug ni Yeshua, ug maghari sila uban kaniya sulod sa 1,000 katuig. Verse 7, tapos sa 1,000 katuig, buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Verse 8, unya suruyo niya ang kanasuran nga mao ang Gog ug Magong aron paglimpong kanila. Tigumo niya sila alang sa usa ka gubat ug ang ilang gidaghanon sama sa balas sa baybayon. Pinaniniwalaan
na ang Gog at Magog ay ang Russia. Subalit, atin pa itong aaralin dahil atin po itong i-broadcast ang katibayan nga na ang Gog ang pangalan ng leader or Magog ang Russia. Atin po yan i-broadcast sa mga susunod ng pagkakataon. Kung kaya, nakita natin na may pagkakaiba maging sa Great Tribulation ang may tatak kung saan sila patutungo at yung walang tatak kung saan din naman sila patutungo. Ang una, katulad ng aking nabanggit na 21 events ito. 21 events na sa 21 na events nito, nandito na tayo sa 21 na events nito ay mayroon itong 7 na malalaking pangyayari. Yung narinig ninyo kanina, ito lang, na sinabi na pakakawalan si Satanas pagkatapos ng 1,000 years na paghari ng Malneshua. Pakakawalan si Satanas. Yan ang panglima na magaganap sa the 7 Great World in Time Events. Yun ang pinali na pakikipaglaban ng Mesiyas laban kay Satanas. At ang pangpito ay ang White Throne o Eternal State. Eternal State na ibig sabihin ang paghari ng walang hanggan ng ating Mesiyas. Sa 21, nakatulad na banggit ko, nahati sa 7. Sa 21 na ito may 7 na mga dakilang the 7 Great World in Time Events. Nakapaloob dito sa 21 na events na to. Sa 21 na ito, nahahati kung papaano ang pagbuhos ng mga kapigatian ay nahahati sa 3 ito. Una, 7 silyo. Ang pangalawa, 7 trompeta. Ang pangatlo ay 7 bowl. Sa bawat isa nito ay mayroon itong hatid na magaganap sa ating kalupaan. Ang una, na patuloy ko nang binabahagi sa inyo ang 7 silyo na siyang bungad ng magaganap sa 21 events na ito. Ang 7 silyo ang mauna na kung saan, sabi ko, at patuloy ko na sinasabi na ang una ay ngayon na. Ngayon, ang panahon natin na mababasa natin sa Matthew 24 verses 1 up to 31 na ang dulo nga nito ay rapture. Ito ang ating panahon ngayon. Pasimula ng kahirapan na mababasa natin sa Matthew 24 verses 8, 6 to 8. Kung kaya, sa Matthew 24 verses 6 to 8, ating muling basahin. 6 to Makabati kamo og mga gubat sa duol ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kini mga butang nga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan. Verse 7. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, may mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Verse 8. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Narinig natin. Pasimula pa lamang ito. Tinatawag din ito na mild tribulation. Na kung saan narito na nga tayo sa mga panahon na to. Na katulad ng ngayon sa Manila yata mayroon na silang ginagawa doon na sa 6 months old na bata to 2 years old ay binibigyan na nila ng vaccine dahil sa isa na namang outbreak na
patungkol naman sa sipon at saka sa ubo. No? Seryoso ang gobyerno natin na ipatupad ang baksin na ito para sa maliliit na mga bata. Ang ating ang 7 na tinatawag ko sa ngayon na ang nagaganap, no, ang simula sa Revelation chapter 6 verse 1, no, ang unang silyo, ito rin ang tinatawag sa Matthew 24 verses 1 up to 26 so to 31. Kung mayroon kayong basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan po. At dahil ito rin, ayon pa sa ating nababasa na ito rin ang huling hudyat ng mabuting balita. Kung kahit wag na tayong tinatawag na yung pang inaayawan mo ang salita ni Yahweh, no? Kailangan mo ang salita niya. Kailangan sanay tayo sa kanyang mga salita. Kasi ang ating isipan ay kailangan malagyan ang mga salita niya upang kung tayo man gumawa ng mga desisyon ay naaayon sa kanyang kalooban, yung masasanay tayo. Kasi ang buhay natin sa espiritual na mundo ay yung kanyang mga salita. Kung wala tayo nun sa ating isip, wala tayong nababasa, maging sa ating araw-araw na paggawa, wala tayong ginagawa na kalooban ng ating Mesiyas, mahirapan tayo pagdating ng araw. Kasi paano ka nga ba makagagawa ng mabuti kung wala kang alam na mabuti, isa lang ang mabuti, ang salita ni Yahweh. So, kailangan mo ito. Kailangan mo ang kanyang mga salita na mababasa mo. Maging sa araw-araw, meron kang mababasa, tulad ng nasabi ko, isang page, no? Kung kaya, hindi nagbibiro ang ating Mesiyas sa kanyang napipintong gagawin sa mundo. Bakit ito ginagawa? Katulad ng aking nabanggit na sa inyo, bakit nga ito nangyayari? Dahil nga, ibabalik na nga tayo doon sa dati. Saan man tayo naroon nung panahon ni Adan at saka ni Eva, nung hindi pa sila nagkakasala, muli tayo niya lang ibabalik doon. Whether we like it or not, gagawin nila na ito nga ay gagawin ng ating mahal na Mesiyas. Walang makakapigil sa kung ano man ang naudlot noon na kanilang programa na nahiwalay tayo, nahiwalay sila sa kanyang presensya. Wala tayong magagawa kung itong mundo na ito ay kanila itong alisin o tatapusin para lamang tayo makabalik doon na sa eternal state. Dahil hindi tayo yung magagawa natin lahat ng ating gusto. Isang araw, alam mo, isang araw. Lahat. Mula sa simula, yung mga nabubuhay noong simula na nangamatay na hanggang sa dulo nito. Bawat isang araw, haharap tayo sa Kanya, whether we like it or not, dahil ihihiwalay na nga niya ang para sa Kanya at ang hindi sa Kanya. Kung kaya, ang patuloy na pangangaral ng mga lingkod ng mahal na Yeshua, ang ating Mesiyas, ay kanyang napag-uutusan. Hindi basta-basta ang magpadala ng mga mensahero na tama o totoo, hindi katulad nung nabanggit kanina sa Jeremiah na fake na mga magtuturo o mga prophets. Dahil paano nga natin sila makikita na sila nga ay fake? At paano mo rin malalaman na sila nga ay totoong fake? Paano kung wala kang salita? Paano kung hindi mo lang ang Biblia? Paano mo malalaman na mga nagtuturo na ito ay fake? Dapat mayroong ka ring salita. Dapat alam mo rin ang Biblia upang malaman mo kung ano nga ang mga itinuturo
Hindi katulad meron dyan, nandito na ngayon, nuhuli na, no? Nuhuli na siya kasi siya na, tumayo na siya na ang anak kasi from, ang doktrina niya is isa lang. Ang ama, ang siyang anak, ang anak, siya ring espiritu. Kaya, dahil isa nga lang, may anak, siya ang anak. Hindi ganun. Maliligaw ka kapag wala kang salita. Inaayawan mo mga ngaral na ating mga ministers, ating mga elder, mga pastors, nagdadala ng mga salita, inaayawan mo. Ngayon may pupunta dyan sa iyo, mga ngaral. Yung pala, ligaw ka na, di ba? Kasi wala kang salita. Maayaw ka sa mga salita. Nyayawe. Maayaw ka sa mga mangaral. So, paano ka magkaroon ng salita na magpapatibay na ito ngang ating naririnig ay totoo hindi? Ito, maging ako sa aking mga pangaral dyan. Ngayon, sa inyo, na nandito ang Yeshua, the Messiah Fellowship, na nagbibigay ng mga salita ni Yahweh, maging ito. Aralin nyo kung ito bang sinasabi ko na ito ay tama, mali. Paano mo mababasihan na tama nga? Kung mayroon kang alam na salita niya, matiyak mo na tama ang aking pinangangaral. Pero kung hindi mo ito matanggap, ang salita ng mahal na Yahweh, ay wala na siya magagawa sa iyo. Kundi harapin mo na lang kung ano ang kahinatnan ng iyong sarili pagdating ng araw. Maraming salamat at paalam. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom.